Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay kapitong araw ng Pebrero. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang napapanaong balitang hatid sa atin ng Barong-Barong Elementary School o ng BES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikapitong araw ng Pebrero, taong 2026. Ako po si Princess Sarah Joy Antolino. At ako naman po si Natalie Eliazar. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na amin nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Barong-Barong Elementary School o ng Best News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Alternative Learning System Senior High School, inilunsad na sa Samariñana National High School. Brooks Point, namayani sa kahusayan sa pamamahala ng sakuna sa Mimaropa. NBI Provincial Director, nagsagawa ng ocular visit sa Brooks Point Satellite Office. 4th Air Reserve Center, nagsagawa ng BCMT recruitment sa Brooks Point. Pagbubukas ng bagong gusali na Palawan Pawn Shop Brooks Point Branch, silipin. Kauna-unahang MO's Regular Employees Meeting, matagumpay na idinaos. Mga kawani ng National Food Authority Puerto Princesa, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedicto. Mayor Benedicto, pinangunahan ng mass oath-taking ng bagong halal na purok officers sa Barangay Ipilan. Pagdiriwang ng National Bible Month Celebration, pinangunahan ng MVFP Advocates. At atletang tubong Brooks Point panalo sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Magbabalik ang Best News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, Alternative Learning System Senior High School, inilunsad na sa Samariñana National High School. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Best News Reporter Ivy Jane Angas. Balitang Bayan! Opisyal na inilunsad ang Alternative Learning System Senior High School nitong araw ng Miyerkules, Enero 21, taong 2026 sa Samariñana National High School sa pangunguna ni OIC Mayor at Council Stalwart Joseph M. Benedicto. Katuwang ang mga kinatawan ng Department of Education, mga guro, magulang at mag-aaral na inaasahang makikinabang sa programa. Naging matagumpay na naturang paglulunsad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng OIC Mayor at Council Stalwart Joseph M. Benedicto na ang Alternative Learning System Senior High School ay mahalagang alternatibong plataporma para sa mga kabataang hindi nakatapos o nahinto sa formal na pag-aaral upang muling makapagpatuloy at makapaghanda para sa mas mataas na edukasyon, trabaho o kabuhayan. Ayon sa konsyal, layunin ng programa na magbigay ng flexible at learner-centered na paraan
ng pagkatuto ng tumutugon sa iba't ibang sitwasyon ng mga mag-aaral sa komunidad. Kasama sa naturang programa sina Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Punong Barangay Marvin M. Juanerio bilang pagpapakita ng buong suporta para sa lokal na pamahalaan at pamayanan. Ayon sa pamahalaang bayan, ang paglulunsad ng Alternative Learning System Senior High School ay sumasalamin sa adhikain ng LGU Brooks Point na isulong ang inklusibo at pantay na edukasyon para sa lahat. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahang mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan na magsisilbing pundasyon ng mas matatag na lokal na kaunlaran at mas positibong kinabukasan para sa bayan. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Ivy Jane Angas, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ivy. At sa Balitang Pangbayan, Brooks Point, na mayani sa kahusayan sa pamamahala ng sakuna sa Mimaropa. Para sa detalye, narito si Best News Reporter City Luisa Biso. Balitang Bayan. Kinilala ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Office, MDRRMC o ng Brooks Point ng RDRRMC Mimaropa sa 2025 Regional Assessment of Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices. Matapos makamit ang rating na 2.74, ang pagkilalang ito ay patunay ng matibay na pamumuno, maayos na paghahanda at sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng komunidad. Ang pagkilala ay sumasalamin sa pamumuno ni Honorable Cesario R. Benedito, Jr., Municipal Mayor at MDRRMC Chairperson, at sa walang sawang pagsisikap ng MDRRMC o kasama ang mga katuwang na tanggapan sa pagpapatupad ng mga programang pangkaligtasan at paghahanda sa sakuna. Ang dedikasyon ng mga kawani ay naging susi upang maabot ang mataas na antas ng kahusayan sa regional assessment. Ang plakang pagkilala ay tinanggap ni Mayor Benedito, Municipal Administrator at MDRRMO Officer, Engineer Ryan R. Miranda noong Enero 22, 2026 sa Swiss Bell Hotel, Blue Lane, Santa Cruz, Manila. Lubos na nagpapasalamat ang LGU Brooks Point sa RDRRMC Mimaropa at OCD Mimaropa sa patuloy na suporta at patuloy itong kikilos upang masiguro ang ligtas at panatag na Brooks Point para sa lahat. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si City Biso, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, City. Susunod, NBI Provincial Director, nagsagawa ng ocular visit sa Brooks Point Satellite Office. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Best News Reporter Alexa Fidel. Balitang Bayan. Nagsagawa ng ocular visit si NBI Provincial Director Attorney Jose Gabriel Jr. sa Brooks Point National Bureau of Investigation Satellite Office sa loob ng Brooks Point Event Center Compound, Barangay Tubtob ngayong Enero 20, 2026. Siya ay mainit na tinanggap ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo kasama ang mga kawani ng Office of the Municipal Administrator. Layunin ng pagbisita na suriin ang kahandaan ng Satellite Office bago itong opisyal na magsimula ng operasyon sa Marso 2026. Inaasahan na magdudulot ito na mas mabilis at accessible na iserbisyong investigatibo para sa mga residente. Kabila ang mas maayos na pagproseso ng mga ulat at koordinasyon sa lokal na pulisya. Ayon sa pamunuan ng NBI at lokal pamahalaan, ang pagkakaroon ng satellite office ay magpapalakas sa seguridad at kapayapaan sa komunidad habang nagbibigay ng mas malapit na serbisyo sa Brooks Point at karatig na lugar. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Alexa Fidel, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alexa. 4th Air Reserve Center, nagsagawa ng BCMT recruitment sa Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay Best News Reporter Catherine Dayan Jimenez. Balitang Bayan. Nagsagawa ng Basic Citizen Military Training BCMT recruitment ang 4th Air Reserve Center sa bayan ng Brooks Point bilang Reserve Force Advocacy. Ang aktibidad ay mainit na tinanggap ni OIC Mayor Konsihal Stalwart Joseph M. Benedito bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang pangdepensa at serbisyo sa bayan. Pinangunahan ng recruitment ng mga kinatawan ng Philippine Air Force na kinabibilangan nina Director for Administration 2nd Lieutenant Maria Angela Lapidario, ACADS Apprentice
Air Warfare, Second Command. DB Rose May Loza, Training Apprentice, Air War Patricia Angela Cartel at Deputy Group Commander ng 43rd Air Force Group Reserve, Second Lieutenant Gail Rachel M. Ordinario, Philippine Air Force Reserve. Pinaliwanag sa aktibidad ang mga kwalipikasyong, kinakailangang dokumento at proseso ng pagsali sa Philippine Air Force. Ayon sa Philippine Air Force Reserve Command, bukas ang recruitment sa mga Pilipinong 18 taong gulang pataas na may mabuting asal, physically at mentally fit, at nakapagtapos ng high school o mas mataas. Pinalawig ang pagtanggap ng mga aplikante hanggang alas 12 ng umaga bukas, Enero 22, taong 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 0917-8530-421 o bisitahin ang Facebook page ng Fort Arsent. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Catherine Dayan Jimenez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Catherine. Samantala, pagbubukas ng bagong gusali ng Palawan Pawn Shop, Brooks Point Branch, Silipin. Narito ang ulat ni Best News Reporter Riza Recto. Balitang Bayan. Formal na binuksan ang Palawan Pawn Shop Brooks Point Branch nitong araw ng Miyerkules, Enero 21, 2026 sa Lorenzo Tan M. Rodriguez Street, Barangay Poblacion, District 2. Ang pagbubukas ng nasabing sangay ay sumasalamin sa patuloy na pag-usbong ng lokal na ekonomiya, pagtitiwala ng pribadong sektor sa potensyal ng Brooks Point bilang sentro ng negosyo at serbisyo sa Timog Palawan. Sa pangunguna at suporta ni OIC, Mayor at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, binigyang diin na ang pagpasok ng Palawan Pawn Shop sa bayan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente, lalo na sa larangan ng serbisyong pinansyal, remittance at micro-entrepreneurship. Ayon sa pamahalaang bayan, ang ganitong mga pamumuhunan ay mahalagang katuwang sa pagsusulong ng inklusibong kaunlaran at sa pagpapalawak ng akses na mamamayan sa formal na sistemang pinansyal. Inaasahang makakatulong ang bagong sangay sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng lokal na kalakalan at pagpapadali ng mga transaksyong pinansyal sa bayan ng Brooks Point. Sa patuloy na pagbubukas ng mga establishmento sa bayan, pinatitibay ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang imahe nito. Ito bilang isang progresibo at maunlad ang mamamayan na bukas sa pamumuhunan at nakatuon sa kapakanan ng mga mamayan. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Riza Recto, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Riza. Susunod, kauna-una ang MO's Regular Employees Meeting, matagumpay na idinaos. Balitang hatid sa atin ni Best News Reporter Ivy Jane Angas. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang First Regular Employees Meeting 2026 sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo, Private Secretary 2 Rodin Paas, Administrative Assistant 4 Mary Jane Cuarte nitong araw ng Martes, Enero 20, taong 2026 sa New Municipal Building. Bilang panimulang hakbang sa mas organisado at empisyenteng paghahatid ng serbisyong publiko sa buong taon. Tinalakay sa pulong ang mga mahalagang agenda bilang pagsusumite ng OPCR at IPCR accomplishment para sa Hulyo-Disyembre 2025, gayon din ang mga target at plano para sa Enero-Hulyo 2026, kasama rin dito ang schedule ng forced leave, paghahanda ng individual at team development plans para sa calendar year 2026 at mga planong may kaugnayan sa pre-retirement at succession upang matiyak ang tuloy-tuloy na mahusay na pamumuno at operasyon sa mga tanggapan ng munisipyo. Inaasahan ang lahat ng kawani ay maging maagap at responsable sa pagtupad ng itinakdang deadlines, kabilang pagsusumite at updated personal data sheet at sworn statement of assets, liabilities, and net worth.
Ayon sa punong bayan, ang malinaw na layunin at sama-samang pagkilos ng mga empleyado ang magsisilbing pundasyon ng isang transparent, people-centered at epektibong pamahalaang lokal na patuloy na maghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mamamayang ng Brooks Point. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Ivy Jane Angas, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ivy. Samantala, mga kawani ng National Food Authority Puerto Princesa, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni Best News Reporter City Luisa Biso. Balitang Bayan. Isinagawa ang isang courtesy call ng National Food Authority, Puerto Princesa City nitong araw ng Biyernes, Enero 23, 2026 sa labi ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Mainit na tinanggap ni OIC Mayor at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, katuwang sina Chairman Commission on Agriculture Rogelio E. Badua, Municipal Agriculturist Renato Bacosa, ang mga kinatawan at personnel ng National Food Authority na sina Assistant Branch Manager Evelyn M. Marcos, Warehouse Supervisor I.O. Rubilin Bilandico, BSQAO, Bizali S. Camacho, bilang bahagi ng patuloy na collaboration upang masiguro ang sapat, ligtas at abot-kayang supply ng bigas sa bayan. Tinalakay ang mga usapin kaugnayan ng posibleng tulong ng LGU Brooks Point sa National Food Authority, kabilang ng pagbibigay ng espasyo na maaaring magamit bilang warehouse para sa mas epesyenteng pag-iimbak at pamamahagi ng bigas. Layunin nitong mapabilis ang procurement at distribution, lalo na sa mga panahong may mataas na pangangailangan o sakuna, upang mas mapalakas ang food security ng mga mamamayan. Nagpasalamat ang kinatawan ng NFA sa bukas na pagtanggap at suporta ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni OIC Mayor at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito. Ayon sa Konsehal, patuloy na isusulong ng pamahalaang bayan ang mga programang magpapabuti sa kapakanan ng mamamayan, lalo na sa larangan ng seguridad sa pagkain, bilang bahagi ng adhikaing mapaunlad ng Brooks Point sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at matibay na ugnayan sa mga katuwang na ahensya. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si City Biso, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. Mayor Benedito, pinangunahan ang mass oath-taking ng bagong halal na Borok Officer sa Barangay Ipilan. Sa ulat ni Best News Reporter Alexa Fidel. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point ang mass oath-taking ng bagong halal na Porok Officer sa Barangay Ipilan nitong araw ng Linggo, Enero 25, 2026 sa covered court ng Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan bilang formal na pagsimula ng kanilang panungkulan sa komunidad. Sa kanyang inspirational message, binigyan diin na puno ba ng kahalagaan ng mga Porok Officers bilang unang takbuhan ng mga mamamayan sa usaping pangkaayusan, serbisyong panlipunan at mga programang pangkaanluran. Hinikayat niya ang mga opisyal na isabuhay ang katapatan, disiplina at malasakit sa kapwa sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at maging katuwang ng pamahalaang bayan at barangay sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente. Ang nasabing seremonya ay dinaluhan din ng mga opisyal ng Barangay Ipilan sa pangunguna ni Punong Barangay Nadsmel A. Basil. Gayon din ang iba pang panauhin mula sa komunidad, pinakita ng kaaktibidad ng patuloy na adhikain ng LGU Brooks Point na palakasin ang grassroots governance at linangin ang responsableng pamumuno sa Antas Porok bilang pundasyon ng isang maunlad, organisado at mapayapang pamayanan. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Alexa Fidel, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Alexa. Samantala, pagdiriwang ng National Bible Month Celebration pinangunahan ng MVFP Advocates. Narito ang ulat ni Best News Reporter Catherine Dayan Jimenez. Balitang Bayan. Formal na sinimula ng Municipal Values Formation Program MBFP Advocate ang week-long celebration ng National Bible Month 2026 ngayong Lunes, Enero 26, taong 2026 sa pamamagitan ng isang motorcade na umikot sa iba't ibang bahagi ng bayan ng Brooks Point bilang hudyat ng pagbubukas ng pagdiriwang. Sa temang God's Word brings life to our heart and to our home, sama-samang nakiisa ang mga mananampalatayang Kristiyano
Kristiyano sa aktibidad bilang pagpapakita ng pananampalataya at pagpapahalaga sa salita ng Diyos na nagsisilbing gabay sa pamilya at pamayanan. Inaasahan naman ang muling pagtitipon sa darating na Biyernes, Enero 30, taong 2026 kung saan sasagawa ang iba pang inihandang mga gawain ng MBFP sa Brooks Point Event Center bilang pagpapatuloy ng makabuluhang pagdiriwang ng National Bible Month. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Catherine Dayan Jimenez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Catherine. At atletang tubong Brooks Point, panalo sa 30th ASEAN Para Games sa Thailand. Balitang hatid sa atin ni Best News Reporter Riza Recto. Balitang Bayan. Pinaparating ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang taos-pusong pagbati at pagkilala kay Clifford Trusino, ang ipinagmamalaking atleta ng bayan sa kanyang mga kahanghang tagumpay sa 13th ASEAN Para Games na ginanap sa Thailand. Muling nagbigay karangalan si Trusino sa Brooks Point at sa buong bansa matapos niyang makamit ang silver medal sa men's 100 meters T52 sa oras na 18.55 seconds. Dagdag pa rito, ipinamalas ni Trusino ang kanyang world-class performance sa men's 800 meters T52 kung saan nagtala siya ng 2 minutes and 16 seconds upang makuha ang 1-2 finish kasama ang kapwa Paralympian na si Gerald Pete Mangliwan sa main stadium ng Nahon, Ratchasima. Ang nasabing tagumpay ay patunay na ng kanyang matinding dedikasyon, disiplina at determinasyon sa larangan ng pampalakasan. Si Clifford Trusino ay anak ni na Clemente G. Trusino Jr. at Mildred P. Trusino, kapwa tubong Brooks Point, Palawan. Ayon sa pamamalaang bayan, ang kanyang mga tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa kabataan at sa buong komunidad at patunay na ang sipag at tiyaga ay nabubunga ng karangalan. Patuloy na ipagdarasal at susuportahan ng mga bayan ng Brooks Point ang kanyang mga susunod pang laban para sa karangalan ng Pilipinas. Mula sa Barong-Barong Elementary School, ako po si Riza Recto, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Riza. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Princess Sarah Joy Antolino. At ako naman po si Natalie Eliazar. Kami pumuli ang Barong-Barong Elementary School o ang Best News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa BES News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Ma'am Roslyn Ferrer, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Barong-Barong Elementary School. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan kasama ang ating Municipal Civil Registrar, Ma'am Salve Corazon T. Villaruel, upang ipahayag ang ating kapanapanabik na programa ngayong buwan ng pagtatalang sibil o ng National Civil Registration Month. Abangan po natin pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat at mapalad po tayo sapagkat makakasama natin walang iba kundi ang ating Municipal Civil Registrar Officer. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Salve Corazon T. Villaruel. So yan po, hi Ma'am Kowa, and so welcome back po sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. So kamusta naman po kayo ngayong umaga, Ma'am? Ay, syempre. Always beautiful. Apo. Thank you. So, ayan po. Thank you so much po, ma'am, sa pagpapa-unlock po muli ng imbitasyon na mapabilang po dito sa aming programa. So, ayan po, mga kababayan po natin, ngayon pong buwan ng Pebrero ay hindi po lingid sa ating kaalaman na ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga puso, kung saan may inihanda sa atin ang bayan ng Brooks Point na taunang selebrasyon
Kung kaya't mulit pag-uusapan po natin ngayong umaga ang mga programang inihanda ng Municipal Civil Registrar's Office. So ayun, without further ado, sisimulan na po natin ang ating interview kay Ma'am Kowa. So ayan, Ma'am, para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po ang layunin ng isasagawang kasalang bayan ngayong Pebrero o ngayong buwan ng Pebrero ngayong taong 2026? At bakit ito mahalaga para sa mga mag-asawang taga Brooks Point? Okay. Magandang araw po at maligayang buwan ng pagtatalang sibil sa bayan po ng Brooks Point. Ngayong buwan po ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng pagtatalang sibil ayon po sa Presidential Proclamation number 682 na pinirmahan po ng ating dating President Corazon C. Aquino noong January 28, 1991. Ang layunin po nitong proclamation na ito is para ipaalala po sa bawat Pilipino ang kanilang obligasyong magrehistro po ng lahat po ng pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. Ano po ba itong mga pangyayari Okay ito? po. Isa po is yung kapanganakan or birth, kasal or marriage, at saka yung death, kamatayan. At Okay. lahat pa po ng mga pangyayaring may kinalaman, katulad halimbawa ng annulment of marriage, legitimation, mga ganun po. Okay po. So yun po, Ma'am, nakakatuwang isipin at ngayon ko lang din po nalalaman po na yung buwan po ng Pebrero ay ang buwan din ng civil registration or yung pagtatalang sibil. Nakakatuwa ring isipin, Ma'am, nakapangalan niyo po yung president po way back then na nagpatupad ng ganitong sabi nating ordinance or Yes. presidential decree. So ayun po, Ma'am, na ang isa po sa mga main na trabaho po na or parang tungkulin ng mga na taga MCRO or ng taga Municipal Civil Registrar's Office ay ang ilista or irehistro ang kapanganakan, kasal at kamatayan po ng isang tao na nakatira po sa isang bayan, bansa, probinsya, ganyan po. So, dahil po nandito na po tayo at ngayong buwan ng Pebrero po ay ipinagdiriwang nga po natin ang Month of Love, kumbaga. Yes. Magkakaroon po tayo, balita ko po magkakaroon po tayo ng kasalang bayan. Apo. So can you tell us more about that po, Ma'am? Apo. Isa pong programa natin sa buwan ng pagtatalang sibil ay yung mass wedding po. Ano po ang layunin nito is para maging legal po yung pagsasama ng mga nagsasama na po na hindi pa po kasal. Okay po. Bali, isa pong programa ng ating local government na kinakailangan maging legal po Opo. yung pagsasama. Kasi yun po yung nagpapatibay ng pundasyon ng isang pamilya. At yung karapatan po ng isang asawa para mag-claim ng mga benefits. Yes, totoo po in yan, case Ma'am. po na may mangyari sa asawa, ganun po. At yung sa mga anak po, kasi nagkakaroon ng problema, yung mga stigma na pag sinabing illegitimate child, di ba? Walang mana. Oo, walang mana. May mana, pero kung minsan nagkakaroon ng problema, syempre dapat na-establish Dapat mo may na establishment talaga, na register po na talagang kayo ay mag-asawang legal. Or at least man lang po in-acknowledge po siya ng father na kanyang po. father. Okay Opo. po. Well, tackling about this kasalang bayan or mass wedding, meron na po ba tayong schedule po para dito, Ma'am? Opo. Meron po kaming schedule by February 26 po yung ating kasalang bayan. At sa ngayon po, meron po tayong more than 100 plus na nagpalista po para magpasako po sa programang ito. Opo. At syempre, hindi po natin may expect na talagang 100% kasi kung minsan nagbabago yung isip. Nagbaback out po? Nagbaback out pa, Ma'am? May nagbabagong isip. Siguro, mahirap rin kasing pilitin na pagka mas mahirap pong mapawalang bisa ang Opo, kasal. totoo Diba? po. Maganda rin nga mas po maganda na- rin pong kaya kailangang pag-isipan po ng mabuti ng mag-asawa Yes po. bago pumasok po sa isang legal na usapin. Okay po. Meron na po ba tayong venue for this event po, Ma'am? Apo, ang event po na ito yung mangyayari po sa ating event center. Malaki-laki Kasi na ngayon, Ma'am. nasa 100 plus po yung ating expected na participants po sa programa po. Opo. So yun, napakagandang layunin po, Ma'am, ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point Opo. na taon-taon po natin ipinagdiriwang ang kasalang bayan. Kasi napakaganda po ng layunin po ng ganito, Ma'am. No? So alam po natin dito sa bayan ng Brooks Point ay may mga pamilya po na nagsasama pero hindi pa po Hindi lehitimo ang kanilang kasal. So tama rin po yung sinabi niyo po kanina na kawawa po
kapag may hindi May po mga benefits. may mga benefits, Oo. ganyan kapag May mga mana. may mga mana. Hindi tayo para doon, pero Opo. syempre para lang tayo sa Mm. pagiging legal. Opo. Oo, pag doon tayo sa pagiging legal. Ito po bang kasalang bayan, ma'am, ay open pa po or nagsarado na po ang Nagsara registration? na po tayo ng paglilist kasi yung pagsasaayos po ng mga papel. Papeles. Opo. Nag-close po tayo ng application noong January 30 po Okay po. para mabigyang daan po yung pagsasaayos ng mga kinakailangang Opo. papel. So yun po, ma'am. Kamusta naman po yung naging preparation po ninyo sa kasalang bayan po na ito for this year? Opo. Medyo may ano rin po. Siyempre, kakausapin niyo po yung couples Opo. na mag-join sa ating programa na mass wedding. Then, yung ating mga request pa po, kailangan mag-request tayo ng Senomar Opo. para ma-sure natin na talagang wala pong mga previous marriage yung mga Opo. magpapakasal. So ayan po, maraming salamat po ma'am sa pagbibigay linaw po sa ating gaganaping activity sa Kasalang Bayan. Kaya po sa mga kababayan natin na nakikinig sa programang ito, abangan po natin ang mass wedding sa darating po na February 26, 2026 sa Brooks Point Event Center. Ang magkakasal po dito ay si Mayor Cesario po. R. Benedito Jr. At sa lahat pa po ng mga hindi po nakapag-register this year, tandaan po natin, Pwede welcome na welcome po kayo Opo. na mag-register next year. Yes Magpalista. po, nagpaparinig po ako sa isa sa mga kasamahan ko dito sa opisina, hindi na lang po natin siya papangalanan. Invite nyo rin naman sila, ma'am, na Okay. magpakasal sila. Oo. Always welcome po yung mga gustong-gustong magpakasal. Ano pa? Yeah. Bilang Municipal Civil Registrar Office, ano po ang mandato ng inyong tanggapan at paano po ito na ipapakita sa mga programang tulad ng Kasalang Bayan, ma'am? Okay. Mandato po ng aming tanggapan ang tumanggap at irehistro po ang lahat ng pangyayaring may kinalaman nga sa katauhang sibil ng isang tao. Opo. Kaya isa po dito sa pangyayaring ito is yung kasal, Yes. then kapanganakan, Opo. yun po, kamatayan. Opo. Yun po yung aming mandato. Ito naman po, ma'am, paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang MCRO or yung Municipal Civil Registrar's Office sa pagpapatupad ng mga programang ito, lalo na sa aspeto ng logistics, mga pondo, at pati na rin po yung inter-office coordination? Opo. Very supportive po yung ating local government unit sa programa po ng Municipal Civil Registry Office. Actually po, meron po tayong programa ng rehistro mo, sagot ng gobyerno. Opo. Ano po itong rehistro mo, sagot ng gobyerno? Ito po yung ano nito is, di ba yung mga ating po mga indigent Yes po. brothers and sisters, pagka wala po silang pambaya, magpag-request po ng negative certification sa PSA, Opo. LGU po ang nagbabayad nito. Then sa Kasalang Bayan po, libre po yung Senomar. Opo. Kasi magkano rin po yung Senomar? 210 po yun. Opo. Yung negative certification is 155. LGU po yung nagbabayad nun. And then, nag-establish po tayo ng ating mga barangay registration extension service Yun po ba desk. yung mobile registration po ba tawag Yung doon? mobile registration po is yung pumupunta po kami sa barangay. Ano po Apo. yung purpose nito is para mailapit po sa mga taga-barangay yung serbisyo po ng pagtatalang sibil. Opo. Kasi alam naman po natin na isa pong hindrance kaya hindi sila nakakaparehistro is malayo po yung Malayo tanggapan po. namin Opo. sa kanila. Magkano po yung pamasahe? At syempre po, mas priority nila yung pangpangkain, Opo. Opo. pang-edukasyon. Kaya kami na po ang lumalapit sa kanila. Napakaganda po nun, ma'am, no? Na kayo po yung lumalapit doon. Yung serbisyo yung lumalapit po Opo, doon. opo. And I believe, kung hindi po ako nagkakamali, isa po dyan yung pagre-register po ng mga national ID, ma'am. Yung sa national ID po is, nag-a-assist lang po kami para mag-organize po ng mga kung sino po yung mga gustong magparehistro. Opo. May mga, may mga schedule. Kasi actually Opo. po, galing po ito sa PSA, yung Yes team, registration team po ng national ID. Kami, nag-a-assist lang po Nag-a-assist kami. po. Maraming salamat po sa inyong opisina sapagkat yung serbisyo na lumalapit sa mga kababayan natin. And of course, gusto naman po natin na yung mga kababayan po natin dito sa bayan ng Brooks Point ay maging lehitimo. Kumbaga maging legit lahat ng mga katayuan. Hindi katayuan. Kumbaga Maging parang yung legal yung ang ano nila.
ang existence nila dito sa nila. mundo. Hindi Sa legal atin. ang identity nila, Yes, ma'am. No? wala So, silang ayan po. legal identity and nationality, di ba? Okay po. So, as we celebrate the National Civil Registration Month, ano po yung mga inihandang programa naman po ng Municipal Civil Apa. Registrar's Office of Brooks Point? Sa ating pong celebration po ngayong year, meron po tayong mobile registration po sa mga barangays. Okay po. Then yun nga po yung mass wedding. Meron po tayong distribution po ng Certificate of Live Births in Security Paper. Ano Apo. po ba ito? Yung Apo. PSA copy po. Okay Libre po talaga yun. po. Oh. Nilibre po natin. Ito po ay ang aming pong tinarget is yung mga graduating students. Apo. Then yung mga indigent po ha, indigent. Apo. Then yung mga magi-grade 1 po. Apo. Kasi Sa mga kailangan schools yun, po, no? sa mga schools Apo. tayo kasi sabi namin para yung rehistro mo sagot ng gobyerno, kailangan pati Certificate of Live Birth in Security Paper. Kasi yun po yung tinatanggap ngayon sa mga di ba? Apo. Sa mga transaction, yung Yung PSA, mga PSA copy. po, opo. Kung wala kang PSA. valid ID, kahit yung birth certificate mo, Apo, pwede PSA siyang copy ng Apo. birth certificate. Of PSA. Kaya isa pong programa namin yon na libre po. Apo. Ililibre namin yung mga indigent students po. Ano po ang procedure po nito para makapag-claim po sila ng kanilang PSA Apa, birth certificate? kailangan naman? lang po ng request. Then pagka kailangan po namin is para maging beneficiary ka nito is meron kang Certificate of Indigency. Okay po. Siyempre dapat sinisigurado po namin na talagang wala pong kakayanan yung Apo. ating pong beneficiary. Kami na po yung magre-request sa PSA. Mag-ano lang sila ng Certificate of Indigency, then mag-fill up po ng request form. So, ayun Okay. po. Kasi meron po tayo ditong BREX na pwede po dito sa Brooks Point mag-request. Apo. Kami na ang magpapadala ng kanilang request sa PSA. Yun po yung sinasabi nilang, kasi di ba doon sa online, Apo. Hindi Dito. lahat ng tao ay Oo. marunong mag-proseso sa online, yes. ma'am. Kaya pwede po diyan sa aming tanggapan Yes po. mag-request. So, ayan po, ma'am. Bilang pagtatapos po, ano po ang nais po ninyong paanyaya at mensahe sa mga residente ng Brooks Point sa pagdiriwang po natin ngayon ng National Civil Registration Month? Okay. Ano ko lang po is, yun nga po, every February is pinapaalala na dapat magrehistro. Kung nakarehistro po, i-check nyo po yung mga laman ng inyong mga birth certificate. Kasi may birth certificate nga po tayo, kung ang laman naman is mali, meron po tayong proseso ng pagtatama po ng mga mali sa isang civil registry records. At pwede nyo pong dalhin sa aming tanggapan para maano po natin kung ano po yung mga dapat na requirements Apo. at dapat na proseso. Kasi kung minsan po, mag-graduate na lang, may mali sa birth certificate, Apo, totoo po. nagkakaproblema po. Nagkakaproblema yung isang estudyante. Magdo-domino effect yan, ma'am. Opo. Pati magdadamay po ang TOR nila, yung mga Opo. ganyan po. Kung minsan, makiklaim na lang ng, di ba, may makiklaim po siyang benefits. Apo. Makikita na may mali sa birth certificate. Kinakailangan ipakorek muna yon bago nila ma-process yung kanilang claims. Apo. Kaya inaano po namin, hanggat hindi pa po kailangan, hindi pa gagamitin yung birth certificate or marriage certificate, As early as i-check po yung mga laman nito para habang maaga, now. Apo. nako-correct po. Oo. So, ayan po. Pumunta lang po sa aming tanggapan para mabigyan po kayo ng advice kung ano yung tamang proseso at kung ano yung mga requirements na dapat nilang i-comply. Maliban po sa ating mobile registration, meron po tayong mass wedding, magkakandak po kami ng symposium po para sa ating mga estudyante, sa ating mga senior students. Apo. Kasi inaano po namin na sana sila yung maging isang ano po natin na mag-advocate po natin. ng Para magpa-register. yan nila sa kanilang mga magulang Apo. na kinakailangan magrehistro kasi kinakailangan po talaga. Napakahalaga po ng mga dokumento ng civil registry, mga civil registry documents. Apo. Baka sila po yung maging katulong namin para makampanya po yung pagre-register Yes. po. After po ng symposium, bali one day activity po ito. After ng symposium, magkakaroon po ng quiz, Apo. quiz B, then poster making and slogan making contest. Yung mga Apo. estudyante po. At ina-expect po namin na mag-participate po
yung mga in-invite po naming mga schools. Kasi isa rin po itong para mapalawak po natin or maano po natin yung awareness po ng tao tungkol sa civil registration. Yung nga, free issuance. Magkakaroon po kami ng free issuance. Yung gustong magkaroon ng free na Certificate of Live Birth sa February 27 po. Dito po sa aming tanggapan. Opo. Yan, mobile civil registration, tsaka yung national ID registration po. Yung ano po, yung mga schedule po is nasa amin pong Official FB page. Facebook page. Opo. Ang mga schedule po ng Philippine National ID Registration Schedule ay nakapost po sa official Facebook page ng Municipal Civil Registrar's Office LGU Brooks Point. Apa. Gayon din po ang kanilang schedule ng pagpaparehistro sa kanilang Barangay Mobile Civil Registration. So ayan po, ma'am, baka may nais ka pong i-shout out or ipaanyaya po sa ating mga listeners dito. Baka may gusto ka pong batiin, tayo po ay live po dito sa radyo. Okay, binabati ko po yung ating mahal na mayor. Siyempre kung sa ating mahal na vice mayor, kung wala po yung kanilang suporta, hindi po natin maano yung mga programa po ng civil registration. Napakalaking tulong po nito sa amin. Yung akin po masisipag na staff, ngayon po nasa bundok po yung iba. Talaga po. Dahil nagmo-mobile registration po sila. At yung iba po ay naabot pa po ng kung anong oras para asikasuhin po yung mga papel na dapat po is matapos po bago sumapit po yung ating programang mass wedding. Ayan po, muli po atin pong pinapasalamatan ng ating Municipal Civil Registrar, Ma'am Salve Corazon T. Villaruel, o mas kilala bilang Ma'am Kowa. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyong panahon at sa inyong oras. Siyempre, alam naman po namin na busy po kayo ngayon, lalo na ngayong buwan po ay pinagdiriwang po natin ang National Civil Registration Month. Kaya, ayun po, tatandaan po natin na napakahalaga po ang pagpaparegister po ng ating kapanganakan, kasal at kamatayan. Sa kung kaya't hikayatin po natin ang bawat isa, especially sa mga listeners natin dito sa bayan ng Brooks Point na magparegister po ng ating mga kapanganakan, kasal at kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po muli, ma'am. At thank you syempre very po, much, Jong. Syempre po, from the Municipal Information Office, buong suporta po kami sa inyong programa at maraming salamat po sa inyo pong dedikasyon sa pagbibigay ng serbisyo dito po sa ating bayan. Okay, thank you po. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Bayan. Abiso sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo.
Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa mga nais pumasok sa Philippine Coast Guard Community. Inaanyayahan ang lahat ng mga handang maglingkod at gumawa ng pagbabago na sumali sa Philippine Coast Guard. Bukas na po ang tanggapan ng aplikante para sa mga commissioned officer at enlisted personnel. Tumatanggap po sila ng aplikasyon mula January 20 hanggang February 20, 2026. Alamin lamang po ang mga kwalifikasyon, requirements at oportunidad para sa isang karerang may layunin, dangal at serbisyo sa bayan. Ang mga opisyal na detalye ng recruitment ay makikita sa PCG Recruitment website na ma-access sa official Facebook page ng Coast Guard Human Resource Management Command o CGHRMC simula January 20, 2026. Isang paalala lamang po na huwag magpapaloko sa mga peking accounts. Maging mapanuri at sundin lamang ang opisyal na communication platforms ng Philippine Coast Guard at ng CGHRMC. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Bayan. Alamin ang tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gustong magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bayan. Bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Naka-follow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Po makikita nyo po ang @MIO Brooks Point.
Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo? I-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office -LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dun Bayan. po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.